na bago kayong lahat, tayong lahat, magbabayad kay Madam Lydia Esguerra. Para maintindihan niyo yan. Kasi sinasabi ko nga, lahat ng may reklamo, lahat ng magre-reklamo, pumunta sa Korte Suprema para maintindihan niyo ang katotohanan. Para hindi na kayo nagtataka dahil pag kumukuha kayo ng certified true copy, wala na kayong makuha sa Register of Deeds, wala na kayong makuha sa LRA. Malino yan. Ngayon, ang administrator ng LRA ay dumating na. Galing ng Zamboanga. Itong darating na linggong to, ito pa lang, malalagay na ang pangalan ni Madam Lydia Esguerra. Kaya tumagal kasi nga naging busy ang administrator ng LRA. Kaya hindi pa nalalagay ang pangalan ni Madam Lydia. Pero itong mga next week na darating, loloobin na ng Diyos na malalagay na. Pero ang Korte Suprema, inilala na si Madam Lydia Esguerra na sole owner ng mother title OCT T-01-O. Tapos na tayo sa Korte Suprema, kaya malakas ang loob natin na magsalita ng magsalita. Tayo ay nagpapakilala. Sino ipinapakilala? Ipinapakilala natin si Madam Lydia Esguerra bilang sole owner ng mother title OCT T-01-O. Malino po sinasabi natin dito sa YouTube channel ni Sir Joey Oriento. Malino yan. Tayo hindi nagtatago, tayo nagpapakilala, nasa YouTube tayo, nagsasalita tayo, hindi lamang Luzon, Visayas, Mindanao nakakapanood, kundi maging sa lahat ng bansa sa buong mundo. At wala namang nagko-question, wala namang kumo-question. Kasi wala silang kukwestiyonin. Bakit? Totoo ang sinasabi natin. Meron tayong pinangahawakang dokumento. Sila wala silang pinangahawakang dokumento. Kaya sila hindi makapagsalita sa YouTube ng katulad ng ginagawa natin na ganito. Hindi nila kayang gayahin yung ginagawa natin na ganito na nasa YouTube channel pa, nasa YouTube pa, nasa social media, nagsasalita tayo. Lahat sinasabi natin. Bakit? Kasi tayo totoo. Totoo ang sinasabi natin. Kaya ngayon, Ariel Malaca, kung mapapanood mo to, itong video na to, alam mo na ngayon ang katotohanan. Alam mo na. Kaya siguro naman mananahimik ka na. Ariel Malaca. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Hindi kami ang kinakalaban mo, Ariel Malaca. Hindi. Hindi kami ni Madam Lydia. Ang kinakalaban mo, ang Diyos ng kataas-taas ang nasa langit. Kasi kami ni Madam Lydia, ginagamit lang na instrumento bilang pisikal na gaganap dito sa foundation na ito. Ginagamit lang kami dito. Instrumento lang kami. Kaya kung sisiraan mo kami, hindi kami ang sinisiraan mo. Ang sinisiraan mo ang Diyos. Kasi kami ay sumusunod lang sa inuutos ng Diyos na dakila Diyos sa banal, Panginoong Hesus. At tayo nagsasalita dito, mayroon tayong proof of evidence. Lahat ng sinasabi natin dito, may proof of evidence. Hindi katulad mo, nagsasalita ka, wala kang ebidensya. Wala. Kami, may mga ebidensya kami. Kaya lahat, hinaharap namin. Hindi kami natatakot kahit kanino. Pagkatao lang ang maharapin namin, wala kaming kinakatakutan kahit sino. Doon lamang kami natatakot. Sa Diyos, sa dakila, Diyos sa banal, Panginoong Hesus. Doon lang kami natatakot. Pero pag sa tao-tao lang, sa katulad mo, wala kami kinakatakutan. Wala. Ngayon ay paliwanag na natin, naklaro na natin ang tungkol sa pinagsasasabi mo. Napaliwanag ko na. Ngayon mga pinagsasasabi mo, Ariel Malaca, walang katotohanan. Wala. Dahil hindi mo alam ang sinasabi mo.
Ang kinakalaban mo, Madam Lydia Esguerra, sole signatory ng Global Money Mother Account. Ano ba yung Global Money Mother Account? Yan po yung kaperahan ng buong mundo na ipinagtiwala kay Madam Lydia Esguerra. Meron ka ba niyan, Ariel Malaga? 1,000% wala. Anong katunayan? Anong ating proof of evidence na si Madam Lydia ang sole signatory ng Global Money Mother Account? Si Madam Lydia po ay mayroon dokumento. Pag pinag-usapan natin dokumento, document, si Madam Lydia lang ang may dokumento pagdating sa tinatawag nating Mother Account. Kasi ang Mother Account ay isa lang, ang sole signatory ng Mother Account, isa lang. Hindi dalawa, hindi tatlo. Isa lang ang sole signatory. Kaya yung nababalitaan yung maraming signatory, kalokohan yan. Bakit? Si Madam Lydia, sole signatory ng Global Money Mother Account, dahil sa dokumento ni Madam Lydia bilang sole signatory ng Global Money Mother Account, pangalan lang niya, isang pangalan lang ang nakalagay, ang nakasulat doon sa tinatawag nating Book of Redemption. Para maintindihan natin, kasi naliligaw kayo, nalilito kayo. O ngayon, isang pangalan lang ang nakasulat sa dokumento ni Madam Lydia Esguerra na yan ay nandoon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang dokumento ni Madam Lydia Esguerra ay nasa Bangko Sentral ng Pilipinas na dinala naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa World Trade Center. Kalino po na sinasabi natin, tayo nagsasalita, alam natin ang sinasabi natin, meron tayong proof of evidence. Dinala ang dokumento ni Madam Lydia Esguerra ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa World Trade Center. Ang linaw. Kaya nga nalaman ng mga ng World Bank, ng IMF, ng Pentagon, United Nations, US Treasury, US Federal, at ang iba pang mga world leaders, nalaman nila na ang sole signatory ng Global Money Mother Account ay Pilipina. Babae, hindi lalaki. Babae sa katauhan ni Madam Lydia Esguerra. Ang ginawa po niyan, kailan dinala ang dokumento ni Madam Lydia Esguerra sa World Trade Center? Kailan? Noong pong 1976. 1976, dinala ang dokumento ni Madam Lydia Esguerra bilang sole signatory ng Global Money Mother Account. Ang linaw-linaw po niya, no? Kaya tayo, hindi po pwedeng questionin ng kahit sino. Bakit? Kompleto dokumento si Madam Lydia Esguerra. At bukod sa dokumento, ano po ba ang pambukas ng tinatawag nating Global Money Mother Account? Yan yung tinatawag na Wealth of the Nation, ang pera ng buong mundo. Ano ba ang pambukas dyan? Ang tinatawag po na susi, pambukas dyan sa kayamanan ng buong mundo. Hindi po susi, hindi yung ordinaryong susi na pambukas, hindi. Ang pambukas po dyan, gold bar na 22 carats. Halina mo, gold bar na 22 carats ang pambukas ng tinatawag nating Global Money Mother Account. Sino ba ang mayroong gold bar na 22 carats na pambukas na sinasabi natin? Sino meron? Sino may hawak? Madam Lydia Esguerra. Para po, kasi baka sabihin nyo, puro kwento, si Overall Chairman. Sandali lang po, kukunin ko isang gold bar. Para ipapakita natin na sa YouTube, makikita nyo yung pambukas ng kayamanan. Baka sabihin nyo, si Overall Chairman, ngawa ng ngawa si Overall Chairman. Ala naman pinapakita ang pambukas. Sinasabi, pambukas.
gold bar, bukas. Ala naman kaming nakikita. Yun ang iniisip nyo. O ngayon, eto, ipapakita ko. Para katunayan, Madam Lydia nasaan? Eto po. Ayan, eto po. Sir Joey. Yan. Ayan. Ayan po. Ito yung nagpapatotoo, Sir Joey. Ayan, i-focus mo. Ayan. Ito po, ayan, bagamat mabigat. Mabigat talaga, mabigat. Ayan. Ayan, nabibigatan ako. Sa totoo lang, mabigat. Alalay lang. Ayan. Ayan. Ito po. Ito yung nagpapatotoo na pambukas ng kayamanan ng buong mundo. Global money, mother account, pambukas. Hindi yung susi na pambukas, hindi yun. Ang pambukas po na sinasabi natin susi ng kayamanan ng buong mundo. Ito po, gold bar. Gold bar na 22 karat. Kahit po sa mga sandaling ito, pwede po natin i-satellite. I-satellite, true satellite. Kasi high-tech tayo ngayon, Sir Joey, high-tech. Yes, High-tech tayo ngayon. Tama. Kahit sa video, pwedeng i-satellite. Kung Yes. gaano katotoo ang binabanggit natin. Ito pwede satellite. Yes. Isa-satellite ito. Ayan, isa-satellite ng Malacanang, isa-satellite ng Goldbank, isa-satellite ng London, na itong hawak-hawak ko. Ito yung tinatawag na pambukas ng Global Money Mother Account bilang si Madam Lydia Esguerra ang sole signatory ng Global Money Mother Account. Kasi sa physical na kanyo, Sir Joey, Tama. ang nagmamayari nito, si Madam Lydia Esguerra. Ayan. Si Madam Lydia Esguerra nagmamayari nitong gold bar na to. Pero ang may-ari talaga nito, ang Diyos na kataas-taas na sa langit, ang Diyos sa dakila, Diyos sa banal, Panginoong Jesus. Silang tatlo may-ari nito. Ayan, kabigat. Totoo lang. Ayan, nakikita po natin, nakikita natin. Ito yung pambukas. Hindi yung susi, parang susi ng kotse. Hindi po ganon. Hindi mabubuksan ng kayamanan pag kayo nang ginamit. Ang pambukas, gold bar. Ayan o, gold bar na 22 karat. Ayan, malinaw, kahit mabigat. Ayan, nakikita po natin, buong mundo. Eto, World Bank, attention, World Bank, attention, IMF, attention, Pentagon, attention, US Treasury, US Federal, United Nations, attention po sa inyong anim. Ito po yung hinahanap nyo. Ito. Ayan po. Attention, London. Ito. London. Para ikaw ay mag-trading program. Hindi puro dokumento. Hindi puro gold volume certificate. Hindi puro papel. Ito yung physical. Physical na 22 karat. Para mag-trading program ka. Para malaman mo ang presyo, halaga ng gold bar. Yung pandaigdigang market, yung presyo. Dito ka magbabase sa gold bar, sa physical, hindi sa dokumento, hindi dahil sa gold volume certificate, hindi dyan. Ito, pagbasihan mo, itong tunay, itong physical. Ayan, attention London. Hari naman mapanood mo ito London. World Bank, manood kayo. Ito yung totoo, ito yung physical. Ayan. Kasi si Madam Lydia hindi pike. Si Madam Lydia tunay, legit, genuine. O ano ang pagiging genuine ng gold bar? Yun din ang pagiging genuine ni Madam Lydia Esguerra. Kasi siya ay nagmamayari nito sa ngayon. Bilang physical, siya nagmamayari. Pero ang may-ari talaga nito, ang Diyos sa dakila, Diyos sa banal, Panginoong Jesus. Silang tatlo may-ari nito. Pero sa physical na kanyuhan, ipinangasiwa, pinamahala kay Madam Lydia Esguerra. Ayan, siya lahat po sa mga manonood at manonood pa, naintindihan nyo na kung sino ba talaga si Madam Lydia Esguerra. Bukod sa pagiging sole signatory ng Global Money Mother Account, si Madam Lydia Esguerra din ang sole owner ng Mother Title o CT-01-4. Ayan, malinaw po. Hallelujah! Amen. Ayan, napakita na natin, napakita na. Okay. Ayan po ang magiging susi. Ito yung susi. Ayan. Ito yung pambukas. 22 carats na gold bar. 22 carats po ito. Ayan, ha? Ito po ay pantimpla. Ayan. Pantimpla po ito sa mga
gold mining na 14 carats. Pag inihalo nyo po ito sa 14 carats, magiging 22 carats yung 14 carats. Ayun. Pag inihalo nyo naman po ito sa 18 carats na gold mining, magiging 24 carats. Ayos ah. Panghalo po ito, ganito kahalaga, ganito kaimportante ang gold bar ni Madam Lydia Esguerra. Sa buong mundo, nag-iisa lang si Madam Lydia Esguerra na nagmamayari o may hawak ng totoong gold bar na 22 carats, genuine 22 carats. Nag-iisa lang po ito sa buong mundo. Lahat ng bansa sa buong mundo, walang gold bar na 22 carats. Nilalahat ko na. Lahat ng presidente, lahat ng hari, lahat ng tao, wala silang gold bar na 22 carats. Wala. Nag-iisa lamang po si Madam Lydia Esguerra na may hawak na gold bar na 22 carats. Hallelujah! Amen. Madam Lydia, nangangalay na ako. God bless. Ayan, mabigat. Ayan po, Nangangalay ako. nakita niyo po ang pambukas. Ayan. Kaya, kayo at tayo, nalaman nyo na ang katotohanan na isang foundation lang ang totoo. Hindi yung foundation ni Ariel Malaka. Hindi totoo yan. Harap-harap ang sinasabi ko yan. Bakit? May gold bar ba siya na 22 karat? Meron ba siyang diamond? Wala. Meron ba siyang Antik. lupa? Ayan. Wala siyang lupa. Ayan, may Ang antik. lupa nakapangalan kay Madam Lydia. Ayan. Hallelujah! Kaya ngayon, sa lahat ng mga viewers ko, Sir Joey, Yes. member man o hindi member, Oo. palagay ko naman, naintindihan nila, naunawaan na nila ang mga sinasabi natin. Yes. Na lahat ng sinasabi natin dito sa ating foundation, na ito na ang Katotohanan Incorporated, Mother Foundation, Yasong Siya International, ay puro pawang katotohanan. Ayan. Ayan. At nagsasalita tayo, meron tayong ebidensya, Ebidensya po may yan, no? pinangahawakan tayo. Hindi katulad na ibang foundation, ngawa ng ngawa, salita ng salita, ala namang ipinapakita. Hindi katulad sa atin, meron. Saan pa sila makakakita? Nag-member ka sa foundation natin, may piniyaran ka bracelet, 302. Kapalit bracelet, 22 karat. Lugi ka ba dyan? 22 karat, pag inasay mo ng electronic machine na gadget. T-shirt, 200 pesos. Lugi ka ba dyan? Nagbigay ka ng 200, may kapalit. Samantalang sa ibang foundation, may binibigay ba sa inyo? Wala. Tapos sinasabi nyo, ang tagal naman yung foundation na yan, kailan ba magpe-pay out, kailan ba yung magsisimula. Puro sinasabi ni overall chairman, malapit na, hanggang ngayon wala pa. Abay, maghintay tayo. Ang mahalaga, meron tayong ipinapangako. Tayo nangangako, may ipinapangako. Yes. Hindi katulad ng iba, nangangako, walang ipinapangako. Salita sila ng salita, yung bang unang foundation nila na sinalihan, minapala na ba sila? Wala pa. Minapala na ba sila sa unang nilang foundation sinalihan? Puro sablay eh. Samantalang ito, konting panahon na lang hinihintay natin. Halos, baka wala ng isang buwan. Depende yan sa kalooban ng Diyos. Yes. Sa totoo lang, Ayan. malapit na talaga. Kasi, ang hinihintay na lang, malagay yung pangalan ni Madam Lydia Esguerra sa LRA. Kaya kami hindi nakakapunta sa LRA. Kasi nga, di ba napapanood nyo, sabi ko, malalagay na itong anong to, bago matapos ang palo, first week, malalagay na. Kaya po hindi nalagay ang pangalan ni Madam Lydia Esguerra. Yung administrator ng LRA, wala. Nasa Zamboanga. Kaya kami hindi nakarating doon. Kasi nasa Zamboanga. Ngayon dumating na. Kaya possible itong darating na lingkod to, ito Monday to Friday, loobin na malagay na ang pangalan ni Madam Lydia Esguerra. Okay. At pag nalagay na po ang pangalan ni Madam Lydia Esguerra, ang buyer na magbabayad ng lupa sa general na car, ano sinasabi? Makita lang po namin na ang pangalan niyo, Madam, nakalagay na sa LRA. Pupunta na kami diyan. Pupunta dito. Para ano? Ayusin yung payment, yung kontrata.
O pagka inalis ang payment kontrata, natural magbabayad na sila. Magkaka-pair na kami ni Madam Lydia, yung pangako namin sa inyo, maibibigay na namin. Kami nangangako na may totoong ipinapangako. Anong katunayan yung bayar na yan? Ang pondo, 90 billion euro dollar. Gaano kalaking pera yan? 90 billion euro dollar. Yang magbabayad na grupo na yan kay Madam Lydia Esguerra. Tayo nagsasalita, naka-YouTube tayo. Kung hindi totoo sinasabi natin dito, maraming mangungustan dyan. Maraming aapila. Pero hindi sila pwedeng umapila. Kasi totoo ang sinasabi natin dito na ang nagmamayari ng lupa ay si Madam Lydia. Kahit saan lupalot magbenta ng lupa, si Madam Lydia Esguerra, walang sino man ang kukwestiyon. Wala. Bakit? Kay Madam Lydia yan eh. Kayo, ano pinangahawakan nyo? Wala kayong pinangahawakan dokumento. Kung may titulo kayong hawak-hawak, walang record yan. Lumalaban ang titulong hawak-hawak nyo. Peke. Peke yan. Bakit? Walang record sa LRA, walang record sa Register of Deeds. Kaya mali na yung sinasabi natin. Tayo ay hindi pwedeng banggain. Malas yung babangga dito sa amin ni Madam Lydia. Malas. Bakit? Ang binabanggaan nila hindi kami, ang Diyos. Kasi kami ni Madam Lydia, instrumento lamang. Lahat tayo, instrumento, lahat tayo. Hindi lang kami ni Madam Lydia ang instrumento, lahat tayo. Kaya lang, kami yung napili na magpapaliwanag sa inyo. Kasi kung wala kami, hindi nyo maintindihan. Kailangan may tao na magpapaliwanag sa bawat isa sa atin para tayo ay makaunawa, maintindihan. Yan. Sino ba yun? Kami nga ni Madam Lydia yun. Si Madam Lydia ang nakakausap ng Diyos